Ngayong araw ay nakalibreng sakay na naman ako dito sa truck ng guma. Pero dito ngayon, paatras tong takbo ng sasakyan at itong dalawang kasama ko ay mga luko-luko. Ay, joke lang. Pinagtripan ba naman ang bahay ng lampinig? Nandito ako nakasakay. Mga walang hiya. Dati kasi ang dami-daming mga bahay ng lampinig doon. At ito na nga, kukuha na kami ng guma dito sa area na ito kung saan palaging dito yung maraming kinukuhang sako ng guma. Dahil mga ilan yung mga toppers dito ng may-ari. Diba? Sana may mga gumahan. Ito na nga, sila kuya, inaayos nila yung mga sako ng guma para maikilo na. Kita nyo naman ang kanilang diskarte para hindi sila mahirapan, sipain at saka ipaligid-ligid yung sako ng guma. At saka buhatin na papunta doon sa kiluhan. Syempre pagkatapos nun, kailangan buhatin papunta sa mataas na sasakyan na tinatawag na dump truck. Para sa mga hindi lang po nakakaalam. Diba? Tingnan nyo naman yung mga pinanggagawa nila dyan, diba? Eto naman ang eksena dito sa taas pagkatapos nga makuha lahat ng guma dito sa area na ito. At ito nga kailangan nilang isalansan ng maayos ang mga sako ng guma o yung kaplam para maayos ang pagkapwesto ng mga guma. Ito na nga, nandito na kami ngayon at nakalarga na. At ito na yung mga kasama ko na mga kargador. Ang pugi daw ni kuya. Sige na, saan banda? Ibang klase rin yung trip ni kuya doon sa taas. Siguradong hampasin nyo ng dahon mamaya. Sa ngayon, nandito na kami sa highway at meron silang kukunin at ito na nga nakalatag yung mga kaplam doon sa gilid ng kalsada o sa highway. At ito nga ay kung makikita nyo ay nagkukulay brown na yung iba. Kasi kung presko yan, siyempre kulay puti. Ganun naman ang kulay ng dagda ng guma. At ito na nga nilalagay na nila sa basket na yari sa uway, kaya siguradong matibay. Kaya ito makikita nyo, dalawa sila kuya na naglalagay ng mga kaplam doon sa basket para mas madaling matapos. Kung makikita nyo ay binibilisan nila yung paglagay ng mga kaplam doon sa basket dahil nga marami pa silang mga kukunin sa ibang mga lugar. Ito na nga, lumapit na yung mga kasama nila para tumulong. Yung isa ay may dalang kiluhan para doon kiluhin yung basket na may laman na guma. Syempre, di ba? Kailangan pang sabihin. Ito na nga, binuhat na ng dalawa yung guma para yung basket pala na may laman na guma. Sa oras pala na ito ay wala yung taga-kilo, kaya kinilo na lamang nitong mga kargador para pagdating ni kuya na taga-kilo ay tapos na ang pagkilo. At sasabihin na lamang nila kung magkano yung kilo ng dalawa na nailagay sa basket na guma. Aakyat muna pala itong dalawa dahil kailangan na may aabot doon sa dalawang basket na may laman na guma dito sa itaas. Diba? Bright idea. Talagang ganun naman eh. Eto na nga, naiakyat na nila yung dalawang basket ng guma. Siyempre, huwag natin kalimutan yung kiluhan na dapat iakyat din. Nakikita nyo naman, itinataktak ni kuya yung basket na may laman na guma para maisalansan doon ng maayos yung mga kaplam dahil nga sa mas marami pa silang pupuntahan o kukunin na guma. Ito na nga, sa oras na ito ay pinahawak sa akin ng pamangkin ko yung cellphone na pag-aari nung taga-kilo. Dahil nga nag-CR siya. Tumawag kasi yung boss nila, kaya ganun. Paalis na pala kami at nagbiro pa tong kasama ko dito na kargador na magbablog din daw siya. Okay, wala namang magbabawal, di ba? At ito na nga, nakababaan ako ng sasakyan. Paalam, salamat.